Tapos na ang Pasko at mahabang panahon sa ibang mga tao ang paghahanda ng Kapaskuhan. Maraming araw, ilang buwan, mga pag-iisip, mga pag-alala, mga party, mga bagong damit, mga regalo, pagkain, lugar na pupuntahan, at napakaraming mga pag-aalala. Nangyari ba yon sa inyo? Pagkatapos ay isang araw lang o ilang oras lang, tapos na. Ngayon, kung yan ang idea ng marami sa Kapaskuhan, samantalang sinasabi naman ng Kapaskuhan ay pagparito ng Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo. Therefore, hindi lang ito taunan, hindi lang ito pag-aalala sa taon ng katapusan, kundi ito ay may epekto sa buong taon, bawat buwan, bawat araw, bawat oras ng buhay ng mga tao na nakaunawa sa habag ng Diyos. Nadalawin siya ng Diyos na may likha ng buong universe at hindi siya nagkatawan ng anumang nilikha, hayop o halaman o bato. Siya ay naging tao na kagaya mo. At yan ay kamangha-mangha. Kaya ang pag-aalala sa ating Panginoon sa pagparito ay may epekto sa lahat ng araw ng ating buhay. Ngayon at magpakailanman sa hirap at ginhawa. At yan ang gusto kong ipakita sa tekstong binasa natin dito sa aklat ni Lucas, sa chapter 2:31 to 38, makikita natin dito ang epekto ng Panginoon sa buhay ng mga taong ordinaryo, subalit sila'y pinagpala ng Diyos. Sila'y kinahabagan na kanilang maunawaan ang kadakilaan ng Diyos sa kanilang buhay at sa buhay ng lahat ng tao sa daigdig na ito. At gusto ko na makita natin dito ang mga tao na ordinaryo, mga bata pa, kagaya ni Jose at Maria, and then yung matanda na, kagaya ni Simeon at si Ana. Yan ang gusto kong makita ninyo at hamunin ang buhay ninyo. Magkaroon tayo ng inventory sa buong taon nito. Tayo ba ay may mga ganitong katangian na sila ay naapektuhan ng parehong Diyos natin, parehong Panginoon natin, parehong kapatawaran sa biyaya ng Diyos, parehong pangako ng presensya niya na hindi tayo iniiwanan o pinababayaan man. Yan ang ating Panginoon. Siya ang ating Diyos na nangako sa kanila, sa atin, at sa lahat ng mga tao. Saan mang lugar, anumang kulay ng balat, anuman ang kalagayan, iyan ang Diyos natin. Kailangan natin na ating paigtingin, kailangan nating magkaroon ng pag-aalab sa ating buhay na kinahabagan niya at pinagpala niya. Sa teksto, makikita natin dito sila Jose at Maria sa Lucas 2:21, kung saan sila'y may pagsunod sa Diyos, may pagsamba, may kagalahan, mayroong pag-asa sa Diyos. At may mga matanda dito, si Simeon at si Ana, na matagal naghintay sa darating na manunubos, na deliverer, na tagapagligtas, ang Mesiya. At mababanaag natin maging sa awit na ito ni Simeon, Panginoon, verse 29. Ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin, ay pumanaw ng may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kalawalatian ng iyong bayang Israel.
At ganoon din si Ana sa kanyang katandaan na matagal naghintay, siya'y merong tunay na dedikasyon at debosyon sa templo, sa iglesia ng Panginoon, at siya'y sumasamba, at siya'y nananalangin, at siya ay may tunay na pagpapasalamat. At hindi may aalis sa kanya na isipin din ng kanyang kapwa sa pagpapala na ito ng Diyos. Kaya siya ay nagpahayag, nagsalita sa verse 38 tungkol sa sanggol sa lahat ng mga naghihintay para sa katubusan ng Jerusalem. Gusto kong hamunin ka, mga bata at mga matanda. Anong kaugnayan talaga ni Jesucristo sa buhay mo? Siya ba ay weather lang? Siya ba ay walang relevance sa panahon na ikaw ay merong mga challenges sa buhay na ito na bumagsak sa kasalanan? Siguradong parehong mundo ito na kinalalagyan natin kay Jose at Maria, kay Simeon at Ana, parehong mundo na bumagsak sa kasalanan. Parehong napapalibutan ng mga taong mga bumagsak sa kalawalatian ng Diyos. Hindi nakatupad. Parehong may struggle sa kasalanan sa puso. Pero nakita natin ang ebidensya ng biyaya nila sa matyagang paghihintay, katapatan sa Diyos na tapat, pagsamba sa lugar na itinalaga ng Diyos, templo noon, iglesia ngayon, at puno ng pagpapasalamat. Puno sila ng kagalahan na ibahagi ang magandang balita na merong manunubos, may tagapagligtas sa lahat ng uri ng kasamaan na kinamumuhian ng Diyos. Subalit siya ay may sapat na habag na maglinis, magpatawad, dahil lang sa kanyang sinugong anak na ating Panginoong Hesukristo. May epekto hindi lang ng pagsilang, kundi sa lahat ng araw ng buhay. May pagbubulay-bulay sa kadakilaan ng Diyos. Sa katapusan ng taong ito, gusto kong iwan ang mensahe na ito mula sa teksto na ito, mga kapatid at mga kaibigan, na may tunay na kapanatagan. At mayroon din tunay na kahandaan sa kamatayan. Ang lahat ng mga tunay na mananampalataya na matyagang naghihintay sa pangako ng tapat at soberanong Diyos sa pagdating ng Panginoon at tagapagligtas ng sanlibutan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Siya lang ang dakilang manunubos. Sa Kanya ay meron tayong mapalad na pag-asa, blessed hope. Yan ang ating patibayin, mga kapatid, kay Kristo. Meron tayong mapalad na pag-asa. Hindi tayo mga tao na walang pag-asa sa buhay. At gusto namin talaga, mga bata at kabataan at matanda, huwag niyong ilagay ang iyong pag-asa, hindi naman sa mga bagay, tao, na hindi talaga maaasahan. Maraming tao hindi nakatapos ang taong ito. Nag-enjoy sa holiday, and yet yun na yung kanilang katapusan. You just look at the news. Hindi ka mas mabuting tao, kaya ikaw at ako ay humihinga pa. So sana tayo sa habag ng Panginoon ay ma-encourage ang mabuhay na na-impluwensya ng pareho nating tagapagligtas. Mga bata, mga matanda, may tunay na kapanatagan. Alam mo ang kabaliktaran ng kapanatagan, ano? Walang kapayapaan, maligalig sa buhay, ang daming mga
reklamo sa buhay. Alam mo, ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita na pinagpala niya, na dinisplay niya ang kanyang kapangyarihan. Kahit sila'y 400 taon na alipin doon at pwede na silang mamatay lahat doon, subalit dinisplay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga imposible na ginawang posible ng Diyos sa paghati ng karagatan, sa pagbibigay ng pagkain sa disyerto at tubig. Subalit marami sa kanila ang nagreklamo sa Diyos kaya pinatay sila. Pinakamahabang funeral sa buhay ni Moses, 40 years, disyerto. Ang lapit lang ng promised land. You just trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kapag ganyan, mayroong kapanatagan. Hindi ibig sabihin wala tayong problema. Meron kapanatagan. Dahil sa Diyos natin na may control at may layunin sa lahat. Hindi tayo ang kapitan ng ating buhay. Bali tayo magplano, maaaring puno na ang inyong mga kalendaryo, but nasa kamay ng Panginoon ang lahat. Ang ating mga plano, ang ating buhay. Kaya merong kapanatagan dito. Kapag tayo ay hindi man natin maintindihan, ay nagpapasakop tayo sa Kanya bilang sovereign sa lahat. Bilang banal na Diyos, bilang makapangyarihan at talagang hindi siya nawawala sa focus na magtubos, magligtas at gawin ikaw na talagang ganap na nilikha ng Diyos sa biyaya ng Panginoon. So, dalawang bagay na mauuan. Hatiin natin ang teksto na ito. Tingnan natin dito si Jesus sa buhay nila Jose at Maria na bata pa. Sa verses 21 to 24. At tingnan din natin dito ang Panginoong Yesus sa buhay naman nila Simeon at Ana na mga matatanda na. At alam mo na ang kasunod ng pagtanda, alam mo na katapusan ng buhay dito sa mundo. And yet, ano yung impluensya, relasyon nila sa ating Panginoong Hesus Kristo? Makikita natin sa verse 34, ang batang ito, ayon sa propesya ni Simeon, ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin. Sa verse 32, isang ilaw si Hesus Kristo. Ilaw upang magpahayag sa mga hentil at para sa kalawlatian ng kanyang bayang Israel. Ito'y hamon sa bawat isa na ang Panginoong Hesus Kristo ang sentro ng buhay dito. At ang tao ay babagsak o titindig. Depende sa iyong relasyon sa Kanya. Depende sa iyong debosyon sa Kanya. Depende sa iyong pagsunod sa Kanya. At yan ay alam ng Diyos sa puso mo at at puso ko. Alam niya ikaw, kilala ka niya. Kilala niya tayong lahat. Mga bata, mga matanda. Titindig, babagsak. Kapag ang relasyon mo kay Hesus Kristo ay hindi maayos. Kaya may pagkakataon tayong ayusin sa biyaya ng Diyos ngayon. At mayroon tayong makikitang encouragement dito sa buhay ng mga bata pa at ng mga matanda na. Una dito si Jesus sa buhay nila Jose at Maria. Kahit sila'y bata pa, sinabi ni Philip Graham Ryken, si Maria at si Jose ay ginawa nila para sa kanilang unang anak, firstborn son, ang lahat ng nakabatay sa kagustuhan at kautusan ng Diyos base sa Biblia. Ang measurement ay hindi emosyon o damdamin o performances, kundi salita ng Diyos. At makikita natin dito ang impluensya ng mga bata pa na ito na naghihintay din ng Mesiya, ng deliverer, ng tagapagligtas. So tingnan natin sa talatang ito
ang kanilang ginawa sa ibinigay ng Diyos sa kanila. Pwedeng gamitin ng Diyos ang sino mang babae na gusto niya. Ginamit niyang ordinaryong babae na probinsyanan, si Maria, si Jose na bata pa, 12 anyos at 14 anyos. Pero mga responsable, sila yung mga maka-Diyos. Sila'y may takot sa Diyos, may alam sa salita ng Diyos. Hindi kompleto kagaya natin ang kompletong Biblia, subalit nandoon ang ebidensya ng kanilang malapit na relasyon sa buhay na Diyos. Yung kanilang debosyon sa isa, tunay at buhay na Diyos. Ano man ang kalagayan, hindi man nila maunawaan, kagaya nung nakita natin nung paanong mangyayari ng isang dalaga na walang karanasan ay magkaroon ng ganitong hindi niya maunawaan na pagdadalang tao. Ito'y gawa ng Diyos Espiritu Santo para ma-preserve at manatiling banal ang ating tagapagligtas. Sa kanyang sinapupunan, kung kaya sa pahayag ng anghel ng Diyos, sila'y nagtiwala, sila'y sumunod. Hindi lamang pagkatapos na siya'y pinanganak, sila'y tuloy-tuloy sa pagtitiwala, sa pagsunod. At yan ang hamon sa iyo. Hindi wede lang ang pagsunod at pagsamba at dedikasyon. Tinawag tayo ng Diyos para sa Kanya. Mula tayo sa kadiliman. Di pwede tayong dilim-liwanag, hindi maaari. Sapagkat ang Diyos ay liwanag. At ito ang ebidensya ng biyaya ng Diyos. Una yung pagtutuli sa batang si Jesus. Yan ay kailangang gawin sapagkat yan ay batas ng Diyos sa lumang tipan na iniutos ng Diyos sa verse 21. Makaraan ng 8 araw, dumating ang panahon upang tuliin ng bata bilang Israelita. Talaga ang ating Panginoon at sila Jose at Maria at nasa ilalim sila ng tipan ng Diyos. At bilang pagsunod dito sa tipan ng Diyos kay Abraham, na ama sa pananampalataya, si Abraham sa Genesis 12 ay ginamit ng Diyos at nangako na pagpapalain ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang binhi. Yan si Jesus. Galatia chapter 3, kung sino man ay na kay Kristo, siya ay mula sa lahi ni Abraham. So may tipan at bilang pagsunod dito, mahalaga ang batang si Jesu Kristo ay gawin ng kanilang mga magulang ang pagtutuli bilang tanda ng kaisahan sa tipan ng Diyos kay Abraham sa may pagsunod. And then makikita natin dito sa pangalawa ang pagibigay ng pangalan kay Jesus. Verse 21, remember, ang Panginoon Diyos ay nagbigay ng pangalan, hindi pa nagdadalang tao. Si Maria, sinabi dito sa verse 21, pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. And so, ito ay pagsunod. Hindi sila nag-isip, mas magandang pangalan, itong mas mahabang pangalan ngayon. Sinabi ng Diyos. At sa takdang panahon, sa formal na pag-ibigay, sa panahon ng pagtutuli, kasabay noon ang pag-ibigay ng pangalan, ay tinawag tinawag si Jesus, tinawag siya na Jesus. At alam natin sa ating napag-aralan, na ang pangalang Jesus sa Old Testament kay Joshua ay Savior. Hindi lang Savior, Deliverer talaga. Dakilang Mesiya na manunubos, Deliverer talaga. At sa atin, Matthew 1:21, ang pangalan niya ay Jesus sapagat nagliligtas siya ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ikaw ba'y makasalanan? Marami ba ang kasalanan mo? Marami tayong kasalanan. Ang ebidensya na ikay makasalanan, mamamatay ka. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito ang good news. Hindi lang Pasko, kundi sa lahat ng panahon ng ating buhay. Ang Panginoong Jesus, ang meaning ng Jesus ay
tagapagligtas. Ang Diyos ay deliverer. Deliverer saan? Sa ating mga kasalanan. Sa puot ng Diyos sa kasalanan. At sa destinasyon ng apoy sa impyerno, kasama ng dyablo at mga rebelde na ayaw sa Diyos. Maring respectable ka sa iyong society at sa mga tao nakapaligid sa iyo. Ngunit kung ang mga kasalanan mo hindi napatawad kay Kristo lang, naghihintay sa iyo ang walang hanggang kapahamakan. At ika'y iiyak doon ng walang hanggang, walang pag-asa. Kaya ito ay araw ng biyaya, mga bata at mga matanda. Now is the day of salvation. Si Jesus ay tagapagligtas. At malinaw yan kay Maria, kay Jose, sa pagsunod sa sinabi ng Diyos. At dakila sapagkat itong nasa sinapupunan niya, ayon si awit ni Maria, ay kanya ring tagapagligtas. And then makita natin dyan ang paglilinis sa karumihan. Bakit marumi? Sa verse 22, mga matutuwid na mga tao dito, o dahil sa kanyang pagdadalang tao at pag-deliver siya sa mayroong tradisyon, mayroong batas dito na kailangan ay may ordinansya ng paglilinis o purification sa bansang Israel. At mababasa natin yan sa lumang tipan, sa Leviticus chapter 12. Basahin niyo ang lahat dyan. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moses sa verse 1, at sabihin mo sa mga anak ni Israel, kung ang isang babae ay maglihi at mga anak ng isang lalaki, siya ay magiging marumi. Sa loob ng 7 araw, kagaya ng mga araw ng kanyang pagkakaroon ng regla, siya ay magiging marumi. At sa 8 araw, ang bata ay tutuliin, siya ay magpapatuloy sa panahon ng kanyang paglilinis sa dugo sa loob ng 33 araw. Huwag siyang hihipo ng anumang bagay na banal. Huwag siyang papasok sa santuaryo hanggang sa matapos sa mga araw ng kanyang paglilinis. Yan ang regulasyon ng Diyos sa kanilang bayang Israel. At nakita natin si Jose at si Maria sa pagsunod, pagtitiwala at paghihintay. Hindi yung naiinip. Pwede na ba na gumanap ng mga gawain ng relihiyon? Sabik na kung gawin ito. Hindi. Merong sinabi ang Diyos. To obey is better than sacrifice. Yan ang hinihingi sa iyo at sa akin. Magkaroon kang inventory, baka ikay masipag lang sa maraming gawain ng ministeryo. Subalit ang pagsunod sa Diyos na banal, yan ang dinidiman niya sa iyo at sa akin. At ito ang halimbawa na nakita natin. Sa bagamat ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan na ipinaglihi, pinagbuntis ni Maria. Pero sumunod itong si Maria sa paglilinis para sa kanya ayon sa batas ng Diyos. At makikita natin na ang kahalagahan ng gawain ng Panginoon sa buhay natin ng mga kasalanan. Sapagkat hindi sapat pa itong ginawa ng paglilinis. Mayroon pang tinatawag dito na sin offering o pag-aalay para sa kasalanan, at mababasa natin yan sa Leviticus 12:6-8, yung karugtong. Kapag ang mga araw ng kanyang paglilinis ay matapos na maging anak na lalaki o sa anak na siya ay magdadala sa pari na isang pintuan ng todang tipanan ng isang taong gulang kordero bilang handog na sinusunog sa isang batang kalapati, sa isang bato-bato bilang handog pang kasalanan, sin offering. At ito ihandog sa pari at sa harapan ng Panginoon at itutubos para sa kanya atonement for sin. Yan ang gawain ng Panginoon. May inilarawan dito at may pagsunod sila sa paraan ng Diyos. And then may pagharap sa banal na Panginoon. Sa verse 22 ulit ng ating teksto, sila'y dinala sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Kailangan nilang magpunta, maglakbay doon upang iharap
ang Panginoon. Nakalagay yan sa Exodo 13:1-2. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moses, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao, maging sa hayop ay sa akin. In the days nung sila ay naandon sa pag-aalipin sa Ehipto, nakita natin kung paano pinatay ang ang firstborn son. Kung hindi lang sa dugo, ay talaga mamamatay sila. At ito ang paraan ng Diyos, ang pag-aalay sa Kanya. At alam natin ang gawain ng Panginoon upang tayo ay maibalik sa Diyos, matubos sa Kanya. At mayroong paghahandog sa harapan ng Panginoon si Jose at Maria sa verse 24, sila ay naghandog ng alay alinsunod sa sinasabi ng kautusan, 2 bato-bato o 2 batang kalapati. Yan ay tanda na hindi sila may kaya sa buhay. Dahil kinakailangan ng tupa, mahal ang tupa noon sa panahon na iyon. At ito ng mga magulang ng Panginoong Yesus, siya'y sinilang sa isang sabsaban, hindi sa isang first class na hospital, at ang kasama niya sa sabsaban ay mga hayop, may kabahuan, may karumihan. And yet, ang ating Panginoon ay nagpakababa. Naging mahirap. Isang ordinaryo lamang. Subalit, nakikita natin ang kanilang dedikasyon sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, pagsamba sa Diyos, pagsunod ayon sa kautusan ng Diyos sa Biblia. Yan, mga kapatid, ang epekto ng Panginoong Jesus na Deliverer, Messiah, Savior, sa mga makasalanan na nakatagpo ng biyaya sa Diyos. At hamunin mo ang buhay mo, mga bata pa, kung ang tingin mo sa iyo ay bata pa. At pareho din naman yan sa matanda. Mayroong ka bang pagsunod sa Diyos sa buhay mo this year 2024? Sa buong taong ito, ilang araw ba sa isang taon? 365 days o plus? Lahat tayo ay mayroong mga kirot sa puso sapagkat alam natin ang mga panahon at oras na tayo ay hindi naging dedicated sa ating Diyos, na dedicated sa atin sa pag-aalay ng Kanyang buhay at pangako na hindi tayo iiwanan ngayon at magpakailanman. Alam ng Panginoon ang mga isip natin. Alam ng Panginoon ang mga lumabas sa ating mga bibig na hindi nabantayan ng mga ngipin at mga labi natin at nailabas at narinig ng Diyos at ng iba. Alam ng Diyos ang ating mga lihim na hindi lihim sa Kanya. Alam ng Diyos na ang marami sa ating inisip at ginawa, kapag nilagay sa Kanyang timbangan na banal at eksakto, tayo'y kapos. Subalit sa araw na ito, nais tayong bigyan ng kalakasan ng loob ng ating Panginoon na hindi nagbabago at siya'y patuloy na nag-aanyaya. Matthew 11:28, come to me, all of you, lahat kayo na nagpapagal at nahihirapan at bibigyan ko kayo ng tunay na kapahingahan. Sa panalangin natin ng revival sa ating buhay, sa mga mananampalataya. Tingnan ninyo, maganda, bata pala, mananampalataya na, di ba? Maganda ito. Dahil puhunan ito kung tuloy-tuloy sa paglakad, sa pagtanda. At makikita natin ngayon ang buhay nila Simeon at Ana. Sa kabila ng kanilang katandaan, sila ay naging matapat sa Diyos. Kahit mahirap ang buhay ng katandaan. Isang pagpapala ang pagdalaw natin sa ating kapatid na si Ate Gemma. Alam nyo, dalawa sila na dalaga na matanda na noon mula sa Cavite City. Sasakay sila ng 4 tricycle, jeep, bus. Hanggang makarating dito at una pa siya karamihan sa lahat. Kakahiya, no? Yung iba, ilang hakbang lamang sila, nanggagaling pa doon.
hanggang sa pumanaw ang kanyang kapatid. Siya nagpatuloy hanggang hindi niya nakinaya sa kanyang karamdaman at katandaan. Pero sa aming pagdalaw, kami pa yung napalakas sapagkat siya'y maraming memorize na Biblia. Memorize niya ang Psalm 23, Romans 8 and following, at maraming bahagi ng Biblia. Kahit siya'y may sugat, may sakit, may katandaan, kahit gustong-gusto niyang pumunta, bakit naman gusto mo pumunta dito sa CRBC? Ang daming church diyan sa Cavite City. Dahil gusto kong sumamba sa Panginoon. Hindi natin sinasabi na walang Panginoon sa maraming iglesia. Ang gusto ko lang sabihin, yung reason bakit siya naglalakbay, kahit mahirap, kahit magastos, kahit maraming oras na gugugulin upang sumamba sa Diyos. Ikaw, ako, karamihan, malakas pa sa kalabaw kaysa sa Kanya. Walang mga karamdaman na kagaya niya. Magkaroon ka ng inventory sa taong ito. Magkaroon ka ng pagbabago sa bagong taon na ito. Hindi ka sure kung ito na yung huling taon. So tingnan natin si Simeon sa kanyang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Let's summarize 36 to 38 makita natin. O 20, verses 25 hanggang 38. Andiyan ang description sa buhay ng matanda na ito. Sabalit, may malapit na relasyon sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi sa verse 25, siya ay lalaki na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan. Masipag, anong kabaliktaran ng matuwid? Hindi matuwid. Baluktot ang buhay, baluktot ang pag-iisip, baluktot ang pananalita, baluktot ang damdamin, baluktot ang prinsipyo sa buhay, baluktot ang relasyon sa Diyos at sa kapwa niya. Baluktot, hindi tama. Pero dahil sa pananampalataya sa Diyos na matuwid, kaya siya naging matuwid. Alam natin tayo sa biyaya ng Diyos ay maaari lang maging matuwid dahil sa katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. At siya'y tapat. Ano ang kabaligtaran ng tapat? Hindi tapat. Sa kabila ng katapatan ng Diyos, maraming nagsasabing Kristiyano, miyembro ng iglesia, hindi tapat sa Diyos sa tapat sa buhay niya. Hinahamon ko kayo at hinahamon ko ang buhay ko, magkaroon ka ng inventory sa buhay mo. It's just a matter of time. Haharap ka sa Kanya. Ikaw ba'y tapat sa Kanya? Ikaw ba'y tapat sa pagsamba at pagsunod sa Kanya? Siya ang taong matuwid at masipag, hindi tamad sa kabanalan. Masipag sa kabanalan. Nawa ang Diyos ay tumulong sa atin na ma-revive tayo sa ating buhay, mga kapatid, dahil parehong Panginoon at manunubos ang ating kinikilala at ating sinasamba at parehong Panginoon na may sapat na biyaya upang tayo ay mabago. Tumingin tayo sa Kanya. Hebrews 12, fix your eyes unto Jesus. He is the author and finisher of our faith. At siya ay mapaghintay sa pangako at kaaliwan ng Diyos. Sa verse 25, maaaring sa immediate context, sila ay nasa ilalim ng Roman Empire at gusto nila ng kalayaan at alam nila walang iba kundi ang Messiah. Si Jesus na deliverer. Pero si Jesus ay hindi lang deliverer sa mga kahirapan sa mundo, sa buhay, sa physical, sa politika. Si Jesus ay higit sa lahat, ay deliverer sa kasalanan, sa puot ng Diyos, at sa hatol niya sa impyerno magpakailanman. At siya'y matyagang naghihintay. Sa mahabang panahon, hindi natin alam kung gaano siya katanda. O at least alam natin si Ana, magigit 100, maybe 105. Si Ana, maari hindi siya naglalayo, subalit siya ay patuloy sa Kanya. Sa harap ng Diyos, ang
pamumuhay ng katuwiran at matyagang naghihintay sa pangako ng tapat na Diyos. Mga matanda, alam natin ang buhay natin ay hindi lalagpas sa 100 pa. Alam na alam natin yan. Kaya kung nakikita natin kulang tayo, ang Panginoon ay nangungusap sa iyo at sa akin. Hindi ito kayang gawin natin sa natural nating kalagayan. Si Simeon, sinabi sa verse 25, ay puspos ng Espiritu Santo in verse 25. And verse 26, ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo. And verse 27, sila ipatnubay ng Espiritu Santo. Isa lang ang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Hindi tayo maaari makapagbigay lugod sa ating Diyos without the power and help of the Holy Spirit. Nakadepende tayo talaga sa Kanya. At yan ang meron ang bawat mananampalataya. Huwag din nating pigatiin ng banal na Espiritu Santo. Paano ginabayan ito sa espesyal na paraan? Si Simeon na naghihintay sa templo sa pagdating ng Messiah, siguro marami na siyang mga magulang at may baby na hawak. Siguro bawat magulang, baby, ito na kaya ang baby na hinihintay, na deliverer namin. Ang dami sigurong mga batang kanyang siniyasat at many, many years. Hindi siya napagod. He that waits shall renew their strength day by day. Ang problema nating lahat, masyado tayong mainipin. Gusto natin anumang bagay sa looban ng iglesia, sa looban ng pamilya, sa buhay, ngayon na, now na. Kahit yung buhay ng kabanalan, marami sa atin talaga kulang sa pasensya. Ito, matutunan natin dito, ang isang tao na parehong mundo, parehong tao ang kapaligiran. Pero meron siyang pagtitiwala na ang Diyos ay hindi na-delay sa kanyang orasan. Tayo lang yon, lalo na mga Filipino time. Ang Diyos ay always God's time, in His time, perfect time. Yan ang ating Panginoon. At saka araw na yon, sa patnubay ng Espiritu Santo, pumasok sa verse 27 at pumasok din ang magulang ng sanggol na si Jesus. Hindi yan nagkataon. Yun ang tinakda ng Diyos sa kanyang providensya. At ang makita niya ito sa gabay ng Diyos Espiritu Santo. Wow! Imagine mo ikaw yan, matagal naghihintay. Naranasan mo naman maghintay, di ba? Minsan hindi masyado, pero nung dumating, as halos hindi may paliwanag kung gaano kakaligaya sa buhay, lalo na ito naghihintay ng deliverer, naghihintay ng tagapagligtas, at narito na sa kanyang mga mata, sa kanyang harapan, at siya'y napaawit sa Panginoon. You see ditong epekto ng Panginoon sa buhay ng tao na makasalanan na naghihintay sa Diyos na banal, na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Sabi niya, kinuha niya yung sanggol. Imagine mo, ikay nanay, tapos kinuha sa iyo yung batang sanggol ni Simeon. Sa verse 29, at pinuri niya ang Diyos. At sinabi niya, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw ng may kapayapaan ayon sa iyong salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Ano nakita niya? Hindi ba bata ang nakita niya? Pero ang nakita niya ay kaligtasan, hindi lamang para sa kanya, hindi lang sa bayang Israel, kundi sa buong sanlibutan na makasalanan. Nakita niya sa patnubay ng Espiritu Santo at verse 31, ito'y inihanda mo
sa harapan ng lahat ng tao. Matagal ng panahon, Genesis 3:15, diniklara mo na ang dudurog kay Satanas, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Dahil sa iyong pag-ibig, iyong binigay ang iyong anak. At ngayon ay nakikita ng aking mga mata at nahawakan ko ng aking mga braso, purihin ang Diyos. Nakita ng aking mga mata, handa na akong mamatay. Handa na akong iiwanan ng lahat dito sa mundo. At handa na akong sumama sa iyo. Sa iyong inilaan, sa iyong mga anak. Sa tahanan sa langit ayon sa John chapter 14 na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa lahat ng mga matapat at matyaga, nagtitiwala at namumuhay ng matuwid, matyaga naghihintay, sumasamba, umaasa sa Diyos na hindi tayo bibiguin. At itong sanggol na ito ay ilaw. Ilaw sa mga hintil. Hindi tayo mga Hudyo, tayo mga hintil. Ito yung ilaw sa mga hintil at kalawalatian sa bayang Israel. In other words, sa lahat ng tao. Ang mundong ito ay madilim. At ang Panginoon sa kanyang pagparito ay isang liwanag sa mundong ito. Noong panahon ng World War II, merong aircraft carrier doon sa North Atlantic dahil binabantayan nila ang kanilang mga kaaway sa submarines. Ang ginawa nitong aircraft ay pinatay ang lahat ng ilaw. Siguro proteksyon laban sa kaaway. Pero itong mga aircraft na ito ay bumalik na sa carrier. Itong mga eroplano na panggera. Hindi nila makita at sila ay tumatawag, "Give us some light! Give us some light!" Sabi niya, dahil babalik na sa aircraft, sa malaking barko. Pero ang sabi nila, order, blackout, I cannot give you light. Paulit-ulit, blackout, I cannot give you light. Alam niyo namatay ang mga pilot na yon. Dahil hindi nila makita ang kanilang base. At sila'y namatay. Ang mundong ito ay madilim dahil sa kasalanan. Without the light, John 1 verse 5, you will die. I will surely die. Jesus is the light of the world. Liwanag sa mga hintil at sa lahat. Liwanag sa buhay mo at sa buhay ko. Siya ang ating pag-asa. Siya at wala nang iba. Siya'y may pahayag din sa lahat ng mga Hudyo at Hentil. Sa verse 34, ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at sa lahat ng tao. Ito ang determining factor kung ikaw ay babagsak o tatayo. Ano man ang katayuan mo sa buhay, para itong nakatindig lang sa buhanginan, kapag ikaw ay hindi sumasampalataya at sumusunod, ikaw ay babagsak at mawawasak sa harapan niya. Hindi ka makatitindig sa kanyang banal na pangalan. And the reason why you are here at nakikinig sa kanya, sa kanyang salita na siya'y liwanag, siya'y tagapagligtas. At nag-aanyaya siya ngayon. Come to me. I'm the light of your life. No other. Kapag siya yung tinanggihan, mga bata, makikinig kayo mabuti, kapag siya yung tinanggihan sa dami ng inyong napakinggan sa kanya, babagsak ka talaga at mawawasak. At ikaw at ako, mga kapatid, huwag mong ilagay ang iyong pag-asa mga bagay na hindi makatitindig. Meron kang Panginoon at sapat ang kanyang biyaya. My grace is always sufficient for you. Sapat anuman ang iyong mga kalagayan. At may pahayag kay Maria na dahil maraming tatanggi sa kanya at siya'y papatayin sa krus ng Kalbaryo at bilang ina, sinabi dito sa pahayag ni Simeon, tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Ang maraming tao, base kay Kristo, ilalantad ang isip mo, ang iyong madilim na kaisipan, sapagkat siya'y banal ng Diyos. At dahil maraming tumanggi at bilang isang ina,
Parang tabak ito sa puso ng ina na ginamit ng Diyos. Pero ito ay para sa kaliligtas ng mga makasalanan. So, yan ang epekto sa buhay ng isang matanda na matagal naghintay, matuwid, masipag sa kabanalan, naghihintay na matyaga. At ang makita niya, lubos na kagalakan at siya'y handang mamatay. Handang sumama sa Panginoon. Handang iwanan ng lahat. Ipinapakita ang aral dito, nasaan ng iyong kasiyahan? Nasaan ang iyong kagalakan? Nasaan ang iyong pag-asa? Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang puso mo. Kung sa mga bagay na temporary, kasama ka doon na temporary. Pero ang buhay mo sa biyaya ng Diyos at patnubay ng Espiritu Santo ay sa ating manunubos. May kapanatagan. Then finally, and very briefly, si Ana ay 105 maybe ang kanyang edad. Malungkot, ilang taon lamang sila nagsama ng kanilang asawa. 7 taon, ayon dyan sa verse 36, 7 taon, praise the Lord, may asawa na binigay. Marami hindi nakapag-asawa. Binigyan ng happy marriage si Rahel dahil pareho silang banal sa Diyos. So balit, tinanggal ng Diyos. 7 taon, at alam nyo, mahirap ang maging widow noon. And for how many years? Siyang balo, 84 years. 80 taon at 4 na taon na siya'y balo. Pwede niyang gugulin yun sa kalungkutan at tanungin, why me? Why me? Why me? Hindi niya ginawa yun. Siya ay naggugol ng panahon sa pagsamba, pananalangin, pagpapasalamat, at pagpapahayag ng magandang balita. Yan ang matandang si Ana. Sa propeta sa isang special na paraan, subalit ang magandang karakter dito, nakita natin talaga, siya sa kabila ng kahirapan at mga pagbabago ng buhay, siya'y hindi nawawala sa focus. Hindi siya out of focus. Nakafix ang kanyang hope and happiness in Christ alone, now and forever. At siya'y puno ng pagpapasalamat. Alam niyo, malaking kasalanan ng walang pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Yan ay masama. Romans 1, and verse 18 and following. Sa kabila ng maraming kabutihan sa mga bagay na material at physical at mental, lalo na ang espiritual, dapat tayo mga mapuno ng pagpapasalamat sa Diyos na banal at mahabagin. At siya'y naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Pagpasalamat, naglilingkod, nagpapahayag. Malapit na ako magtapos at binigyan ako ng booklet ng ating mahal na principal, Lord willing, maging tagapangarap na siya natin uli sa end of the month next year. Yung kanyang series doon sa anniversary nila, ng title ay Humility, Hidden Grace. Humility. Opposite nito ay kayabangan. Independence. Basahin ko lang yung mga quotation dito. Binanggit niya dito si John Calvin. When our Lord grants us grace to be His children, it is founded on a condition that we dedicate ourselves to His service. We have to apply our human faculties and worldly goods to a usage other than the one to which we have been accustomed. None of them must be wasted on profane things, or lost in lavish spending, or squandered in vain ambitions and crude delights. Rather, we must consider those ends which God approves. And today, nakita natin ang kababaan ng loob dito sa buhay ni Jose at Maria na mga bata pa, at ni Simeon at Ana na mga matanda na, at konti na lang ang buhay na natitira. And yet, it encouraged me nito sa ating lahat.
Dahil pareho tayong Panginoon na mapagpatawad at mahabagin. At sapat ang biyaya, mga kapatid, na tayo ay Kanyang i-revive, painitin muli ang ating pagmamahal sa Kanya, pagsamba sa Kanya, pagpasalamat sa Kanya. Kung nagkulang man tayo sa taon na ito na magtatapos, sa biyaya ng Panginoon, sana tayo ay magpanibago ng lakas at kagalahan sa ating Panginoong Hesukristo, sama-sama, kagaya ni Jose at Maria, ni Simeon at Ana. At nawa, dahil sa Ebanghelyo, dahil sa kumpletong Biblia, ay maaari nating sabihin, Panginoon, nakita ka namin sa maraming bahagi ng Biblia. Ipinapangaral sa pulpito at itinuturo sa Sunday School at sa mga Bible study. Lord, handa na kaming mamatay. Handa na kaming humarap sa iyo. Panginoon namin, Diyos. Mga kaibigan, mga bata, hindi mo alam, kapag magpapatuloy ka sa pagtanggi sa Kanya, sasabihin niya sa harapan mo, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Ayaw niyo yun, di ba? So ngayon, lumapit kayo sa Kanya. Libre. Magsisi kayo, regalo niya yung pagsisisi. Sumampalataya kayo ayon sa Biblia, regalo niya yan. At sa biyaya ng Panginoon ng mga karakter na nakita natin sa mga taong ito, bata at matanda, at sa biyaya at sa tulong ng Espiritu Santo, ay mangyari nawa din sa iyo. Upang masabi mo rin, Panginoon, handa na po ako na sumama sa inyo. At sa lugar na inihanda mo, magpakailanman. Bagong langit, bagong lupa. Blessed hope indeed. Amen. Let us pray. Pagpalain mo daw, O Diyos, ang iyong salita sa buhay namin ng mga mananampalataya sa iyong biyaya at magligtas ka ng marami ayon sa iyong masaganang biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.